Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, sa balita na ito ay itatalakay natin ang mga latest survey ng Okta Research, SWS at Pulse Asia. Mga malalaking kumpanya ito na nag-survey ng presidential election at saka vice president. And then, we will also see a video na si Leni Robredo nag-deny sa about Joma Season. Alam naman natin si Joma Season, di ba? So, may video rin tayo na tungkol kay BBM. Pero bago natin itatalakay ito lahat, mag-like muna para kakalat ito sa mga BBM supporters, sa friends and families natin kasi good news ito. At ipaalam natin kung ano ang mga latest na mga nangyayari sa politiko. Okay? Like this video and share this to the algorithm of YouTube. Okay? Like. Okay, discuss natin. Itong BBM Sara keep big leads in Okta Research April survey. April survey ito guys. Okta Research, ginanap ito noong April 2 to April 6, 2020. Bongbong Marcos gets the lead of 57%. Good news ito. Si Sara Duterte nakakuha ng 57%. Pareha sila. Sa Vice President yan. Nangunguna si Inday Sara. Second place sa survey ng Okta Research si Leni Robredo 22% and si Soto rin 23% sa Vice President. Okay? So it's a good news na na-maintain nila ang rank 1. Okta Research, last February 12 to 17, 55 si Bongbong Marcos, 43 naman si Inday Sara. 15% si Robredo, 33% si Soto. Kung napansin nyo, si Bongbong Marcos ay got 57%. So, 55 siya noong February, 57 siya ngayong April. So meaning, if you will try to analyze yung mga Bongbong BBM Sara supporters ay still loyal, walang nagbago, nadagdagan lang na 2 points. Ito namang si Leni Robredo, syempre nadagdagan ng at least meron siyang 7%, nadagdagan siya ng 7%. I think sa ibang kandidato na yan, sa Mayor Isko, Ping Lacson, na napunta sa kanya. Okay? Siguro na nangyari itong 7% na increase because of the malaki ang bayad niya sa Facebook. Ipakikita nyo, 14 million ang kanyang bayad sa Facebook ads alone. Bongbong Marcos, walang as in isang single sentimo walang binayad si BBM. Ito namang si Inday Sara from 43%, nag 57% siya by April, 43 siya sa February. Okay? Bumaba si Soto ng 10 points pag April, no? From February to April. Okay? So let's move on. Ito naman ay sa Inquirer.net, pinost ito ng Inquirer.net. Ang source is Pulse Asia Presidential Preference Survey, March 17 to 21. Marcos still leads in Pulse Asia survey, but Robredo's number rises by 9%. Okay? Bongbong Marcos got 56%, Leni Robredo 24%, Isko Moreno 8%, Manny Pacquiao 6%, Ping Lacson 2%. Yan ang sa Pulse Asia survey. Dito naman sa Social Weather Station, no? Voter preference for presidential Total Philippines March 2022. Okay. Ang nangunguna si Bongbong Marcos, rank 1. He got 58%. Okay? That is 35,976 count.
Pangalawa, si Leni Robredo. Leni Robredo got 18%. Rank 2 siya dito. He only got 11,085. Ang rank 3, Manny Pacquiao, got 7% only. 4,243 in count. Pangatlo si Manny Pacquiao dito. Si Isko Moreno Dumagoso ng laging inaaway si Leni Robredo, rank 4 na lang. That is 6%. Kanyang count is 3,837. Followed by Ping Lacson, rank 5, 2%. He only got 1,394 counts. Mangunda Dato is rank 6, 7 with Abelia Ernie. Silang dalawa, rank 6, 7. De Guzman, Leody, and Montemayor, Jose, only ranks 8. Silang tatlo. De Guzman, Montemayor, at si Gonzales. Rank 8, 10. Silang tatlo. Nag-tie sila. Sa count, 43 lang si Gonzales. Okay? So, yan ang sa social weather station. Ito naman guys, itong news ng UNTV ay dininay ni Leni Robredo na meron silang ugnayan kay Juma Sison. Panoorin natin ang video, kayo na ang humusga kung nagsabi ba ito ng totoo si Leni Robredo. Let's play the video. Tinawag ni presidential candidate at Vice President Leni Robredo na fake news ang balita sa social media na advisor niya, ang founder ng Communist Party of the Philippines na si Joma Sison. Sa inilabas na pahayag ng Vice Presidente, kanyang sinabi na walang katotohanan ang kwento. Hindi pa niya nakakausap kahit minsan, personal man o sa anumang paraan si Joma. Anya, ilang ulit na rin niyang nilinaw na hindi siya kailanman makikipag-ugnayan sa sinumang individual o grupo. Kasi last week may lumabas na balita na ito raw advisor ni Leni Robredo ay si Joma Sison. Na alam naman natin itong si Joma Sison ay, hindi ko pwedeng sabihin dito, pero alam niyo na. Okay? So it's a big issue na dapat na sagutin ni Leni Robredo. At ngayon, sinabi na ni Leni Robredo na wala talagang ugnayan silang dalawa. So, ang comment ko dito is, hindi ako makapag-judge. Okay? Kayong mga viewer ko, kayo na ang humusga dito. Okay? Di ako makapag-judge kasi wala tayong ebidensya. Na gumagamit ng dahas para isulong ang interes. Sinabi pa ni VP Robredo, malinaw na kasinungalingan ang paratang. Kasalukuyan ang pinag-aaralan ng mga abogado ni VP Leni ang pagsasampa ng nararapat na kaso para panagutin ang nagpalabas ng balita. Samantala, mamayang alas 5 ng hapon ay may grand rally si VP Robredo sa Macapagal Boulevard sa Pasay City. Ito ay kasabay ng pagdiriwang ng kanyang ika-57 kaarawan. Pero ito ang malaking tanong, kahit dininay yan ni Leni Robredo, ay makikita natin sa rally na supported siya sa mga tauhan ni Joma Sison. Kaya ang maraming nagtatanong dyan. Pero ewan ko lang kung ano ang katotohanan dito. Let Leni Robredo explain this and let Joma Sison speak for this. Okay? So hindi tayo makapag-judge dyan. Pero kayo nang humusga. Okay? Panoorin natin itong balita ng SMNI tungkol kay Bongbong Marcos. Iginiit ng kampo ni Presidential Frontrunner Bongbong Marcos na sa mga Pilipino at hindi sa BBC na isang banyagang media outlet. Ito yung nag-trending the other week or last 3 days ago na yung reporter ng BBC ay tinanong itong si Bongbong Marcos na very harsh. Harsh talaga yung tanong guys na masasabi kong unfair sa part on BBM. May video doon, tumatawa na lang si Bongbong Marcos kasi ang mga banat ng BBC, itong mga foreign media, grabe guys, ang banat nila parang walang preno,
Buti na lang itong si Bongbong Marcos ang humble, hindi pinapatulan. Panoorin natin itong video. Ang pananagutan nito. Ito'y matapos gawa ng issue ang hindi pagsagot ni BBM sa katanungan ng kanilang reporter. Si MJ Mondihar magbabalita live. MJ. Jay, magandang gabi. Yan nga ang sinagot ng kampo ni Presidential Frontrunner Bongbong Marcos sa isang panayam sa SMNI ngayong araw. Viral ngayon sa Twitter ang ambush interview ng BBC kay Presidential Frontrunner Bongbong Marcos. Ang international news organization na BBC ang nakapanayam ni BBM sa Grand Rally ng Unity Team nitong Miyerkules sa Lipa, Batangas. Isang ambush interview ito, guys, na talagang pinanatan yung reporter ng BBC. Nakalimutan ko yung Howard yung first name. Tanong ng BBC kay BBM kung kaya ba nitong maging mabuting Ito yung tanong. Can you really be a good president if you don't answer serious question? Harap-harapan yan sa mukha ni Bongbong Marcos. Pangulo kung hindi ito sasagot sa mga seryosong tanong. Pinaulit ni BBM ang tanong dahil maingay ang venue. Inulit uli ng BBC ang katanungan, ngunit sa halip na sumagot, bahagyang napaisip ang frontrunner. Hindi pa tumigil ang BBC at 2 beses na patirang tinanong si BBM kung may Parang nagulat itong si BBM sa tanong Kasi walang respeto. Are you hiding something from the public? Ginanon siya ng BBC reporter. Again, are you hiding something from the public? tinatago ba ito sa publiko. Napatawan na lamang si BBM sa mga tanong at pumasok na sa venue. Ang panayam, pinagpiestahan ng netizens sa Twitter. Tuloy itong si Howard, no? Binabash. Yan, napala mo. Halo-halo ang komento ng mga pro at anti-Marcos. Ngunit para sa kampo ni BBM, well, ang obligasyon ni Presidential Frontrunner Bongbong Marcos ay hindi sa BBC, kundi sa sambayan ng Pilipino. Correct. Dean Rodriguez, face-to-face sa kampanya ang kanilang ginagawa dahil ito ang pinakamainam na paraan para makipag-ugnayan sa mga Pilipino. Kaya patuloy Para sa akin, sino ba kayo mga BBC na sagutin kayo ni Bongbong Marcos? Wala siyang utang sa inyo. Ha? Ang kanyang obligasyon ay yung taong bayan, ang Pilipino, ang Pilipinas. Okay? So, wala siyang right na to answer harsh question. Nagiging negative yan. Okay? Bongbong Marcos, ayaw yan sa mga negative campaigning. Sorry na lang kayo. Umiyak na lang kayo. umiikot with our direct mode of communication, with our direct means of communicating with the people. Ang aming obligasyon, ang obligasyon ni Presidential Frontrunner Bongbong Marcos ay sa ating kapwa niya Pilipino at hindi sa mga banyagang kagaya ng BBC. Dalawa sa tanong ng BBC, makailang beses nang humarap sa mga mahihirap na panayam si BBM. Sa SMNI, 2 beses siyang dumalo sa debate at interview. Sa pinakaunang SMNI presidential debate, sinagot ni BBM ang katanungan sa iba't ibang issue. Sa SMNI, the D-Pro presidential interview, mas malalim na mga tanong ang kinaharap ni BBM. Bukod sa SMNI, maraming istasyon rin ang pinaunlakan ng panayam ni Marcos. Maging ang mga kilalang vlogger ay kanya ring pinaunlakan. Nauna nang sinabi ng frontrunner na ayaw niya ng negative campaigning o siraan at bangayan sa mga kapwa kandidato. Kaya sa mga padebate ng ibang istasyon, hindi ito dumalo at mas pinili ang face-to-face campaign pati na ang pagsasagawa ng town hall meetings. Jade, ngayong campaign season, mas pinili ni BBM na paunlakan ng mas maraming one-on-one interviews para magkaroon ng mas mahabang panahon para ipaliwanag ang mga plataforma at plano ng Unity Team para sa bansa. Dala pa rin ang mensahe. So, ayun na nga guys. No, di ko natatapusin itong kaniyang closing statement, no? Pero ang sa akin lang is ito bang mga pangyayari ngayon na may mga reporter na mag-ambush interview kay Bongbong Marcos, no? Bongbong Marcos tries to entertain the ambush interview of BBC. Pero kung gano'n na lang, nabastusin ka ng pag-interview, parang correct lang yung ginawa ni Bongbong Marcos na tinawanan niya at nag-walk out. Kasi wala yan eh. Hindi yan part sa pagiging solusyon ng ating bansa.
Okay? So, napahiya tuloy ang BBC. So, kayo guys, mag-comment kayo. Tama lang ba ang ginawa ni Bongbong Marcos sa BBC reporter na tinawanan niya, tumatawa siya at hindi siya sinagot? Okay? Tama lang ba yun? At tama lang ba yung ginawa sa reporter? Mag-comment down below guys kung ano ang masasabi niyo sa sitwasyon na yan. Okay? So, like this video and share this video para kakalat ito sa YouTube algorithm. And then at the same time guys, mag-subscribe sa aking YouTube channel, Donmar TV. Click the notification bell para updated kayo sa mga latest videos na kagaya nito. Okay? I will always be updating you about Bongbong Marcos. At the same time, bantayan natin ang ating boto this May 9, 2022 election. Okay? Para kay BBM. Okay? Paunahin. Let's pray and hope to God na walang dayaang mangyari this May 9 election. So hanggang dito na lang. You like this video and share this to everyone. And then have a good day. Have a good night. And then see you in my next video. God bless everyone.